So, basahin natin sa Luke chapter 19. Ito yung scenario na kung saan si Jesus ay patungo sa Jericho. Sabi dito, Luke chapter 19 verse 1, And Jesus entered and passed through Jericho, and behold, there was a man named Zacchaeus, which was the chief among the publicans, and he was rich. So, nung papasok si Jesus sa Jericho, nung malaman ito ni Zacchaeus, dahil nung time na yon ay unti-unti nang nakikilala, nababantog yung pangalan ng ating Panginoong Jesus dahil sa mga gawa, ng mga miracles, ng mga dakilang gawa ng ating Panginoon during His time. So, nung time na yon ay nakaabot na rin sa lugar ni Zacchaeus patungkol sa Panginoon. At of course, yung iba, may mga rumors na ito daw yung Messiah. Pero of course, maraming hindi naniniwala sa Messiah na ito na si Jesus. That's why nung malaman nito ni Zacchaeus na paparoon sa Jericho, ay siya ay nagmadali na gusto niya makita si Jesus. At sabi sa verse 3, and he sought to see Jesus, who he was, and could not pour the press because he was little of stature. So dahil siya ay kilalangan ng maliit na lalaki, so sa height ay medyo kinapos siya, kaya hindi niya makita dahil sa crowd, maraming tao, ay talagang sumisingit siya para makita niya si Jesus, pero hindi niya makita. So sa sobrang dami ng tao, of course, may mga matangkad marahil at maraming tao, hindi niya talaga makita kung siya ay medyo may kaliitan. That's why ang naisip niya sa verse 4, and he ran before and climbed up into a sycamore tree to see him, and for he was to pass that way. So ang ginawa niya, nung nandun siya sa bandang siguro unahan, punta pa siya dun sa bandang unahan pa. Actually, nandito siya marahil, tapos pumunta siya dito. Dahil nandito banda si Jesus, so kung lalakad siya, hindi niya na makita dito si Jesus, pumunta siya dun sa bandang unahan, at doon may puno ng sycamore, para dun siya umakyat. So nung umakyat na siya dun sa puno ng sycamore, ay of course medyo nakita niya na si Jesus. Nandun pa lang, hanggang sa palapit sa kanya si Jesus at kasama yung mga ibang mga alagad, ay of course natuwa siya, ay nakita ko na ito pala yung sinasabi nilang prophet daw, yung Messiah, si Jesus, yung gumagawa ng himala sa panahon nila. So pagkakakit niya, ang nakakagalak dito sa verse 5, and when Jesus came to the place, he looked up and saw him. Nung nandun siya, si Zacchaeus nasa taas at dito si Jesus, ay tumingin sa kanya si Jesus at sabi, he looked up and saw him and said unto him, Zacchaeus, make haste and come down. So tinawag niya, make haste and come down, for today I must abide at thy house. So kung ikaw si Zacchaeus, na nung time na yun ay excited na makita si Jesus, at ang nakakatuwa pa, of all people, na maraming tao na nag-aabang kay Jesus doon, ikaw yung napansin ni Jesus. Diba? Nandun ka sa punong sycamore, nakita ka, tapos sinawag ka pa, Zacchaeus. Ano ba? Tinawag pa doon si Japet at doon sa puno. Japet. Diba? Kaya, si Marge sa puno, Marge sa puno. Okay? So, hallelujah. Nung tinawag siya ay iba yung kagalakan na mayroon si Zacchaeus. Diba? Imagine, first time niya pala makikita si Jesus, kasi nga narinig niya pa lang yung pangalan ni Jesus dahil gumagawa siya ng mga miracles, etc. Kaya ganun yung excitement niya na makita itong taong to. Then nung makita siya ni Jesus, siya pa yung pinansin, tinawag siya, at ang nakakamangha pa, tinawag siya sa kanyang pangalan. Actually, mga kapatid, nung binabasa ko to, ay talagang puri ng Panginoon, nung habang nagpe-prepare sa Sunday School, ay ibinakuman din, ay talagang pinagpala ng Panginoon. Hallelujah. At mapanood pa nga yung little video lang na provided din. Sir, ay tama, hindi ko alam kung provided. Medyo nakakagalak pa yung expression ng mukha doon ni Zacchaeus, na ganun talaga siya katuwang-tuwa nung tinawag siya ni Jesus, at ganun siya nagmamadali bumaba sa puno.
And he made haste and came down and received him joyfully. So pagkababa niya, pununta niya si Jesus at pumaroon sila sa tahanan niya. Dahil si Jesus sabi niya, paparoon ako sa iyong tahanan, Sakeo. Diba? Nakakatawa. First time niya palang makita si Sakeo, pero alam niya pupunta na agad siya doon sa tahanan ni Sakeo. At of course, doon nakakatuwa si Sakeo. Diba? And sabi sa verse 7, and when they saw it, nung makita ito ng mga marami, ng crowd, sabi dito, and they all murmured, saying that he was gone to be guest with a man that is a sinner. Sabi nila, nagbulong-bulungan sila, bakit paparoon itong si Jesus? Doon sa tahanan na itong Sakeo na to, siya ay makasalanan. Diba? Ito, dahil kilala si Sakeo na sobra-sobrang maningil ng buwis, siya ay kilala na sinner sa city na yon. Kaya nagtataka sila, bakit itong si Jesus, itong sinasabi nilang Messiah daw, ipaparoon siya doon siya sa makasalanan na taong to. So marami nagbulong-bulungan sa pangyayaring yun. And Zacchaeus stood sa verse 8 and said unto the Lord, behold, pwede siguro sa Tagalog na lang, Sister Shen, I display, since English naman ang binabasa ko. So, behold, Lord, the half of my goods I give to the poor. So, nandun na sila sa tahanan ni Zacchaeus, sinabi niya, actually, nakakatuwa, no? Kasi, wala, siguro, marami nag-usap na din sila, at nakakatuwa, siya na mismo yung nagpahayag kay Jesus. Nung kalagayan niya, ni Zacchaeus, sabi niya, Lord, sabi niya, behold, the half of my goods I give to the poor. Sabi niya, yung half ng aking mga tinatangkilik, ng aking mga pag-aari ay ibibigay ko na sa mga dukha. At kung sakaling nakasingil akong may daya sa kaninumang tao, ay sinasaoli ko ng makaapat. Sabi niya, and if I have taken anything from any by false accusation, I restore him fourfold. So, nakakamangha na siya na mismo yung nagpahayag, hallelujah. At ang sabi niya, kung ako man ay nakapagdaya sa kanino man, ay isasauli ko ng makaapat pa na balik. Diba? And Jesus said unto him, this day is salvation come to this house. Amen? For so much as he also is a son of Abraham. Amen? Hallelujah! So, nakakamangha, amen, na maraming generations na marahil ang lumipas, etc. Of course, hindi mo na makakilala kung kanino yung talagang nasa line ni Abraham. Pero imagine, kita mo, dun sa bayan na yon, may Zacchaeus na may nagangalang Zacchaeus na kilala ng makasalanan. At imagine, yung kilalang tao yun na sobrang mandaya, etc., ay isa pala siya sa hinirang. Amen? Siya pala siya sa hinirang at sa lahi ni Abraham. Amen? That's why, kaya pala kilala siya ng Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise God! Kaya pala siya kilala ng Panginoon na para bang matagal na silang magkakilala. First time pa lang, kung marahil ako yung nandun sa puno, ba't kilala ako ng taong to? Pero kaya pala ako kilala ng taong to. Hallelujah. Dahil noon pa lang pala, hallelujah, ay kilala niya na ako. Amen? And verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Hallelujah. So, naparito ang ating Panginoon, hallelujah, to seek and to save, hallelujah, which was lost. So, naparito ang ating Panginoon, at lagi natin napapakinggan yan upang hanapin silang mga nawawala. Like Zacchaeus. Siya ay kasama sa mga hinirang nasa lahi ni Abraham, at siya ay minsan pa parang tupa, kagaya natin, naligaw, at hallelujah, nawala sa tamang landas at naparito ang Panginoon para hanapin siya. At alam ko kasama tayo doon. Amen? Hallelujah. Sa mga minsan pang naligaw, hallelujah, at ngayon patuloy na ibinabalik sa ating Panginoon. So you know what, mga kapatid?
Kagaya ng sinabi ko, habang nagpe-prepare ay ganyan na lamang din, ibinako ay kinatagpo ng Diyos habang nagbabasa ng mga salita ng Diyos sa gabi na ngayon bago ituro sa Sunday School. Medyo nakakatuwa dahil kahit simpleng story sa mga bata, talagang buhay kasi talaga at makapangyarihan ang salita ng Diyos. Hallelujah. At talagang kahit sa ultimong maliliit na bagay kung isipin, talagang makapangyarihan ang gawa ng Diyos. At may kakayahan na magbigay ng kalakasan, magbigay ng encouragement. Amen? At hallelujah. So, nasabi ko naman na, so ganun yung excitement din sa chaos. At nakita natin kung gaano, hallelujah, na ang biyaya ay pumaroon sa tahanan ni Zacchaeus despite na kanyang kondisyon at kalagayan. Hallelujah. Dahil sa paunang kaisipan pa lang ng ating Diyos, kasama na siya sa mahinirang nating Panginoon. Amen? So, God already knows us. Amen? Kagaya ng sinabi, hallelujah, sa Ephesians chapter 1, verse 4 to 6, sabi doon, before the foundation of the world, He had chosen us. Amen? Bago pa lamang daw itatag ang sanlibutan to, bago pa tayo dumating sa oras na to, hallelujah, tayong mga nasa kaisipan na ng ating Diyos, tayong mga inibig na ng Diyos, hallelujah, ay nasa kaisipan niya na, bago pa matatag ang langit at lupa. Sabi ng mga salita niya, amen? Before the foundation of the world, He had chosen us, He had chosen you, me, tayong lahat, hallelujah. At sabi doon, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ, according to the good pleasure of His will. Amen? So bago pa lamang itag ang sanlibutan ito, He already knows who among them, sa lahat ng mga nilikha niya, kilala niya na kung sino ang sasampalataya sa Kanya. Diba? Lagi natin naririnig, kung ang tanong ay, lahat ba ay nilikha ng Diyos? Of course, ang sagot ay yes. Pero kung ang tanong ay, lahat ba ay anak ng Diyos? Ang sagot ay no. Yes? Dahil, kung dun sa unang tanong, lahat ba ay creation ng Diyos? Totoo. Lahat ay nilikha ng Diyos. Lahat ng tao. Pero ang tanong, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Ang sagot ay hindi. Amen? Sapagkat nasulat sa kanila silang mga anak sa dyablo. May anak sa ligaw at may anak ng dyablo. Amen? Hallelujah. At sinabi rin sa kasulatan, sa John chapter 1 verse 12, hindi ko na mabasahin, sabi doon, yet to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Amen? Silang mga sumampalataya at tatanggap sa ating Panginoon, He gave the right to become children of God. Kung sino lang ang sasampalataya. Kung sino lang ang tatanggap. Amen? That's why, hallelujah, before the foundation of the world, kilala niya na kung sino ang sa Kanya. Tayo ba ay kasama doon? Hallelujah. Amen? Praise God. Hallelujah. Kilala niya na kung sino ang sa Kanya at mag-adhere sa salita niya, babalik sa Kanyang salita, babalik sa Kanyang katwiran, babalik sa Kanyang kalooban, at magpa-persist in His will by hook or by crook. Amen? At magpapatuloy sa Kanyang kalooban sa hirap man, ang daming hirap, sa hirap man o ginhawa, di ba? By hook or by crook, kahit man kagipitan, kahit man kahirapan, ay magpapatuloy. Tataas ang kamay, magpupuri sa Panginoon, hallelujah, mangyari ang iyong kalooban, Panginoon. Kahit magturo ka, magsaway ka pa, Lord, salamat! Amen? Kung naran man mga trials, naran man mga pagluha, naran mga kagipitan, Lord, salamat! Hallelujah! Hallelujah! Sapagkat dahil dito, hallelujah, patuloy mong pinapakita na buhay ka sa buhay ko. Sa oras ng pagluha, sa oras ng pagtawag, may Diyos na sumasagot. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon na Diyos na tapat sa Kanyang mga salita.
That's why when God calls us and elects us, it is not by chance that He calls you. Amen? It is not by chance that He calls you, that He elects you. Rather, it is the fulfillment of His good pleasure and will. Amen? Hallelujah. Hindi aksidente kung bakit ka narito, kung bakit ka, hallelujah, sa inyong mga kasamahan sa bahay, isa ka ngayon sa mga, hallelujah, nagpapatuloy na makaunawa sa kalooban ng Diyos, nakakapakinig ng salita ng Diyos. Amen? So may mga kabataan dito, di ba, na hindi kasama ang buong pamilya. Pero praying pa rin, Lord, walang imposible sa'yo. Amen? Hallelujah. Pero nakikita mo na ang Diyos ay may plano sa iyo kung bakit ka narito ngayon. Amen? So, yun ay hindi aksidente. Even silang mga lumaki na sa church, hallelujah, na ang mga magulang nila ay manampalataya na sa salita ng ating Diyos. Hindi ito aksidente, hindi ito by chance lang. Kundi ito ay biyaya. Hallelujah. Nasabi kanina, beyond calculation. Hindi natin mabibilang. Amen, amen. Hallelujah. So dahil sa pauna pa lang, alam niya na kung sino ang mga maganasa pa sa katwiran. Bago pa lamang itatag ang sanlibutan, alam niya na kung sino ang maganasa pa sa kalooban ng Diyos. Kung sino ang magpapakumbaba sa harapan niya. Kung sino, hallelujah, ang patuloy na magka-counsel, maghihingi na advice sa kanya. Patuloy na hihingi ng habag at awa niya. Kilala niya na yun bago pa itatag ang sanlibutan ito. Hallelujah, hallelujah. That's why sinabi sa kasulatan, di ba? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Amen? Nakasulat. Kundi sabi doon silang gumagawa ng kanyang kalooban. So maraming tumatawag sa ating panahon. Maraming mga churches, maraming mga pagsamba, pagupuri. Hallelujah. Sa denomination, sa ating panahon, they're all praising the Lord, worshiping the Lord. Amen? Pero kagaya ng nasulat, you shall know them by their fruits. Amen? Dahil kagaya ng nasulat, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Diyos ko, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Kagaya ng nasulat, maluwag ang patungo sa kapahamakan at doon marami ang nagsisipasok. Ngunit doon sa makipot na daan, doon ay ang nasusumpungan ay kakaunti lamang. At ang dulo noon ay buhay na walang hanggan. So ay kapag narin ang mga pagutuwid, narin ang mga pagpapaalala sa mga salita ng Diyos, wag tayong magalit, wag tayong magtampo, wag tayong, hallelujah, magtampo kay kuya, kay brother, kay pastor, etc. Dahil yan ay kaparaanan ng Diyos para patuloy tayong tuwirin. Amen? Dahil yan ay kaparaanan ng Diyos para patuloy tayong ayusin. Dahil di ba nagnanasa ka, hallelujah, ng mga bagay na matuwid. Nagpe-pray ka, Lord, patuloy mong baguhin ang aking buhay. Hallelujah. And of course, ang Diyos ay sumasagot, di ba, sa bawat panalangin. At yan ay kasagutan ng Diyos. Patuloy tayong moldehin. Patuloy tayong ayusin. Patuloy tayong tuwirin sa ating mga buhay. Diba? Kagaya na nasulat, hallelujah, sinabi kay Peter, sabi ng ating Panginoon, hallelujah, darating ang araw, iba na magsusuot sa iyo. Yung gusto mo, kung saan ka paparod pa rito at kung anong gusto mo, darating ang araw, hindi na yung gusto mo yung masusunod. Kundi kung ano yung gusto ng Panginoon. That's why kung may mga pagtutuwid at pagpapaalala sa ating mga kabataan, huwag tayong magalit at maghinanampo. Kundi magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay nagtutuwid. At kagaya na nasulat, whoever loves disciplines, loves knowledge. Loves wisdom. But whoever rejects discipline, anong sabi? Is stupid. Sorry sa term, pero yun yung nakasulat. Amen? So kung sino mang umiibig sa pagtutuwid, hallelujah, umiibig sa wisdom. Amen? At yan, hallelujah, ang katangian ng mga pinili ng Diyos sa kaisipan niya palang bago ang tatag ang sanlibutan. Amen? Hallelujah, na patuloy, Lord, patuloy mo pa kaming ayusin. At kung minsan may mga pagtutuwid, Lord, help me to understand what is your will.
Amen? Lord, bigyan mo ako ng pusong natuturuan. Lord, bigyan mo ako ng puso, ng spiritong mababa. Amen, Lord. Kung yun yung mga dalangin natin, hallelujah, hallelujah, hindi ka malayo sa ating Diyos. Amen? At kung minsan, kung may mga katigasan pa sa ating puso, ina-admit natin yan, hallelujah. Minsan may mga ganong kalagayan, hallelujah. At hindi naman huli pa ang lahat. Dahil sabi, sino mga nagpapakababa sa harapan ng ating Diyos, sila ay kanyang itataas. Lumapit lang tayo, magpakababa lang tayo sa harapan ng Diyos, ikaw ay itataas niya. Amen? Hallelujah. Purihin natin Panginoon, medyo wala na sa outline ang ilang mga bagay, pero salamat, ang Diyos ay Diyos na nagtuturo sa atin sa gabing ito. So, hallelujah. So, tunay, kapag sabi sa salita ng Diyos sa isang awit, di ba, lagi natin napapakinggan na He knew already it. Kilala niya na kung sino yung sa Kanya. At of course, hindi mag-iisip ang Diyos na kapag dumating na ang panahon, sinilang na ang taong to, hallelujah, at lumaki na siya at naglilingkod sa Panginoon, o wala pa sa Panginoon, etc. Ay biglang niyang iisipin, ay, hindi ko na pala siya gusto. Ay, iisipin ng Diyos, ay, ayoko na pala sa lingkod kong to, ayoko na pala sa anak kong to. No. Bago pa lamang itatag ang sanlibutan, kilala niya na kung sino ang sa Kanya. Amen? That's why, kagaya ng napapakinggan natin sa mga pangaral, salita at ibig sa mensahe, sa awitin, sabi doon, He looked beyond our faults and saw our needs. Amen? Tinitigan ng Diyos, hindi ang ating mga kasalanan, kundi ang ating mga pangailangan. Amen? Sino magpapasalamat sa Panginoon? Lord, salamat! Hallelujah! Sapagkat hindi mo tinignan kung sino ako, kung ano ang mga pagkakamali, pagkukulang ko noon. At kung minsan sa mga shortcomings, may mga pagkukulang pa. Pero Lord, Ikaw ay patuloy nagtutuwid. Ikaw ay patuloy nagpapaalala. Ikaw ay patuloy nagsasaayos. Amen? Salamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti at mabiyaya. Hindi siya Diyos, hindi siya hari natin, na kapag hindi niya na gusto ng ginawa mo, hallelujah, ay paparusahan ka na niya ng kamatayan, etc. Kagaya natin mga napapanood. Ang Diyos natin, ay, ang sabi sa Lamentation, His mercy is always new, every morning. Amen? Because of His compassion, hallelujah, na hindi nag-e-end, sabi doon, tayo ay hindi na-consume sa Kanyang galit. Amen? Salamat sa Diyos, hallelujah, dahil hindi niya tinignan ang ating mga kasalanan, kundi tinignan niya kung anong pangailangan natin para maalis sa kasalanan. Amen? Salamat sa ating Diyos na mabiyaya at mabuti. That's why, when God calls you, mga kabataan, He knew you already. And He wants something to do in you. Amen? Kapag ang Diyos ay may pagtawag sa isang tao, may gusto siyang ipagawa. Tinawag niya si Jonah dahil may tungkulin siya patungkol sa Nineveh. Si Jonah ay masawayin, hindi niya sinunod ang utos ng Diyos, inignore niya ang paalala ng Diyos, pumunta siya sa Tarsis. Naranasan niya yung mga bagyo. Naranasan niya yung kahirapan sa kalagayan. Pero dahil ang Diyos ay mabiyaya, iniligtas siya ng Diyos sa sinapupunan ng malaking balyena, di ba, malaking isda, at dinala siya doon pa rin sa lugar kung saan siya pinapapunta ng ating Panginoon. Amen? Ginamit siya sa mga tao doon, despite ng kanyang nagawang pagkukulang sa Panginoon. So when God calls you, hallelujah, He wants something to do. May gusto siyang ipagawa at may gustong siyang gawin sa iyo.
Hallelujah. And it will happen, mga kabataan, yung good purpose ng ating Diyos sa pagtawag sa inyo na narito, sa ating lahat na narito, hallelujah, kung tayo magpapatianod sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Kung tayo ay magpapatianod sa kagustuhan ng Diyos, hindi sa kagustuhan natin. Hallelujah. Ito ang nais ng Diyos. Hallelujah. At ikaw ay sinisikap mo, Lord, help me. Huwag tayong maging tulad ng, hallelujah, ng iba, hallelujah, na kapag pinagpaalalahanan, hallelujah, ay kumakati ang tenga. At di ba dumarating ang mga pagkakataon base sa mga sermons, papakinggan natin sa mensahe, ang ilan ay mga nagsialisan. So, kung ang Diyos ay may pagtawag, may nais siyang gawin sa iyo at may nais siyang ipagawa din sa iyo. It's like the two man of God na dadaanan natin sa gabing ito. Una na is yung buhay ni Jeremiah sa Jeremiah chapter 1. Jeremiah chapter 1 verse 4 na lamang. So, una, we all know Jeremiah as God's prophetic instrument. So siya ay ginamit ng Diyos sa malaking paggawa niya sa bayan ng Israel, ng Judah. Hallelujah. And sa final years ng Judah, bago sila ma-exiled sa Babylon, ay ginamit ang ating propeta ng Jeremiah para magbigay ng warning para sa judgment na parating. Dahil ang Diyos ay siya ay nagalit sa disobedience at disbelief ng mga Israelita. So bago sila makupkup ng Babylon, hariyan ang mga warnings. Pero alam natin, di ba, marami pa rin hindi talaga nakinig. That's why sila ay nakupkup ng Babylonia. Pero ang maganda, hallelujah, ang Diyos, siya ay hindi nagpaparusa nang wala siyang binibigay mo ng pagpapala. Hindi siya basta magbibigay ng punishment as long as nagbigay muna siya ng warning. Nagbigay siya ng mga paalala. So, ganun yung grace ng ating Diyos. Hallelujah. Dahil ayaw niya nga ang tao ay mapahamak, kagaya ng sulat. So, kilala natin siya na ginamit ng Diyos sa maraming mga prophecies. Bago siya dumating sa punto na yun na tawagin ng Diyos, sa verse 4, sabi dito, ito yung kapanahunan na siya tinatawag ng Diyos. At alam niyo ba, si Jeremiah, siya tinawag ng Diyos sa kapanahunan niya ng kabataan. So katulad natin, especially sa mga mas young ones pa dito, sila ay, si Jeremiah ay tinawag sa mas murang edad nung siya ay kabataan pa. Sabi dito sa verse 4, "Now the word of the Lord came to me, saying," sabi ni Jeremiah, verse 5, "Before I formed you in the womb, I knew you." Hallelujah. "And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto the nations." Imagine, hindi lang nation, nations. So, sabi natin, Panginoon, bago kita inanyuan, Jeremiah, sa tiyan ng iyong ina, nakikilala na kita. At sabi pa natin, Panginoon, bago ka lumabas sa bahay bata ng iyong ina, pinapaging banal na kita. Inihalal na kita bilang propeta sa mga bansa. Then I said, sabi ni, nagulat marahil si Jeremiah sa malaking mission na ibinibigay sa kanya ng Diyos at sa kapahayagan na ipinahayag nating Diyos sa kanya. Sabi ni Jeremiah, Lord God, behold, I do not know how to speak. Sabi niya, Lord, hindi ko alam kung paano magsalita. Sabi niya, for I am only a youth. Sabi niya, Lord, hindi ko alam kung paano magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ako'y mura pa sa edad. Parang sabi ni Paul, do not despise the
the youth. Diba? Sabi ng ating Diyos, dahil ay inspirasyon mula sa ating Diyos. But the Lord said to me, do not say, I am only a youth. Sabi ng Diyos, mga kabataan, huwag mong sabihin na ako'y kabataan lamang. Kundi sabi, for to all to whom I send you, you shall go, and whatever I command you, you shall speak. Do not be afraid of them, for I am with you to deliver you, declares the Lord. Amen? Sabi ng Diyos, ako mismo ang sasama sa iyo. At kung anong aking pinapasalita, iyong sasalitain. At sabi niya, at ikaw ay i-deliver ko. Amen? Saan ka man pumaroon at sino man ang iyong makakasama. At sino mang against sa iyo. Then the Lord put out His hand and touched my mouth, and the Lord said to me, behold, I have put my hands in your mouth. See, I have set you this day, hallelujah, over nations and over kingdoms, to pluck up and to break down, to destroy and to overthrow, to build and to plant. So when God calls you, hallelujah, He will use you. Kapag tinawag ka ng Diyos, may nais siyang ipagawa sa iyo, at of course, may nais siyang gawin sa iyo. Sa ating lahat. Of course, when God calls you, He has a purpose for you. And with the time, hallelujah, na ikaw ay gagamitin niya na, He will equip you. Amen? When the time, dumating na appointed time para gamitin ka na ng ating Diyos, He will cleanse you. He will equip you, He will prepare you. Amen? That's why kahit sa tingin mo, kung hindi mo kaya, hindi, like what Jeremiah said kanina to the Lord, Lord, I do not know how to speak. For I am only a youth. Sabi niya. Pero anong sabi ng Panginoon? Jeremiah, Japhet, ay baka sabihin, puro si Japhet na lang. So, Mark, si Josiah, diba? Sa lahat na narito, sabi ng ating Diyos, before I formed you in the womb, I knew you. Bago pa kita ilikhain, hallelujah, kilala na kita. Hallelujah. And before you were born, I consecrated you. I appointed you, sabi, a prophet to the nations. Sabi niya kay Jeremiah. At ano pang sabi ng Panginoon? Do not say, I am only a youth. Hallelujah. May mahirap baga sa ating Diyos? Na tila ba para bang nililimitahan natin ng Diyos, Lord, ako'y kabataan lamang, hindi ko kayang gawin yan. Pero anong kayang bang gawin ng Diyos? May hindi ba kayang gawin ng Diyos sa kalagayan mo? Sa kalagayan natin? Amen? Sa pinapagawa niya? Hallelujah, walang imposible sa ating Diyos. Hallelujah. Anumang salitain ng Diyos at anumang ibigin ng ating Diyos, kaya niyang pangyarihin to, for He is God. And He is powerful God. That's why, wag nawa nating isipin mga kabataan, o sabihin man, na kabataan lang ako. Lalo't kung may bagay na gustong ipagawa ang Diyos sa iyo, sa atin. Ako, ay wag po ako, Kuya Tim, Kuya Mark, kasi kabataan lang ako. Kasi sobrang mahihain po ako, hindi ko po kaya magsalita. Nahiya nga po magtaas ng kamay kapag nasa klase ako. Hindi ko po kaya mag-pray. Kaya hindi ko po kaya mag-share sa classmate ko. Hindi ko po kaya mag-invite sa mama ko o sa loved ones ko, sa classmate ko. Ay, ako po, pastor, hindi ko po kaya mag-MC. Hindi ko po kaya mag-song leader. Kasi nahiya ako, lalo hindi ko po kaya magsalita sa crowd, sa maraming tao. Sa ganung kalagayan, ang iniisip natin kung ano yung kaya nating gawin at hindi kung anong kayang gawin ng ating Diyos. Mga kabataan, sa ganung kalagayan na kapag ganun ang iniisip natin na hindi natin kayang gawin, hallelujah, lalo ako ang isang bagay na nagbibigay sa iyo ng instruction ay mga ginagamit ng ating Diyos. Hallelujah. Of course, alam nila kung bakit nila, kilala ka nila kung bakit ka binibigyan ng task. At bago ka pa nila makilala, kilala ka na ng Diyos. Amen? So, ay, hindi ko po kaya mag-backup singer,
nahiya po ako mag-MC, mag-song leader, magturo sa mga bata, etc. So always remember this scene, mga kabataan. Kagaya lang ni Jeremiah, hallelujah, toward God, na sinabi ng Diyos sa kanya, do not say, I am only a youth. Huwag mo sabihin, kabataan lang ako. Kaya kong kausapin yung kapatid ko kahit may tampuhan kami, kahit may hindi kami pagkakaunawaan. Lord, bigyan mo ko ng wisdom para kausapin ko siya. Tama? Ay kaya kong paalalahanan yung kapatid ko kapag nakita ko yung kahinaan niya, kaya kong ipadalangin siya, kaya ko siyang bigyan ng encouragement, ng pagpapaalala sa tulong natin Panginoon. Amen? So always acknowledge God sa lahat ng bagay, sa ating mga desisyon. Lagi tayong mag-ask ng counsel, ng guidance sa ating Diyos, at kung anong mga bagay na nais pagawa ng ating Diyos, ito'y kaya ng ating Diyos. Amen? Kung tayo ay mag-acknowledge lamang sa ating Diyos. Purihin natin Panginoon. Hallelujah. So by the way, by the end ng buhay ni Jeremiah, nag-iwan siya ng mga messages of hope para sa bayan ng Israel, na despite ng katigasan ng Israel, hallelujah, sabi niya, nagbigay siya ng mga paalala sa bayan ng Israel, na though he will never live to see the restoration ng Israel, bagamat din niya nakita yung restoration ng Israel, hallelujah, ng Jerusalem, but he will proclaim niya sa bayan ng Israel, hallelujah, that God does not give up on God's people. Amen? Na ang Diyos, hallelujah, ay hindi niya susukuan ang kanyang bayan. Hindi niya susukuan ang kanyang mga hinirang. Amen? God will come to all of us in many different ways to form us into the people God wants us to be. Amen? Hindi tayo susukuan ng Diyos. That's why kung bakit nga nandito pa rin tayo despite ng minsan pagpapasaway natin sa ating mga magulang, pagpapasaway natin sa ating mga tungkulin, pagpapasaway natin sa harapan ng ating Diyos. Hallelujah! Narito tayo dahil sa kanyang biyaya. Amen? Hallelujah! At hindi ito dahil sa pamamagitan natin, ng lakas natin. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah! Kung bakit tayo narito. Hallelujah! At anong sabi niya sa Jeremiah, sa bayan ng Jerusalem? Jeremiah 29, di ba? Sabi doon, for I know the plans for you, says the Lord. Anong sabi ng Diyos sa kanya? I know the plans for you. Sabi ng ating Diyos. At ang plan ng ating Panginoon, for the plans, hallelujah, ng ating Diyos is to prosper you and not to harm you. To give you hope and a future. Amen? Ang plano ng ating Diyos sa atin ay hindi sa ikakaharm natin, kundi para sa ikakabuti natin. Amen? At kung yan ay pangako niya, sampalatayanan lang natin, mga kabataan. Hallelujah. Gaano man kahirap sa paglilingkod, hallelujah, sampalatayanan lang natin na ang mga plano ng Diyos ay para sa ikakabuti natin. Kahit sa pagtutuwid, sa pagpapaalala, hallelujah, hallelujah, kahit sa mga luha at pagsubok, hallelujah, pagpuri ka sa Panginoon, sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa kanyang mga hinirang. Huling bagay, ang buhay ni Paul ay isa rin sa makita natin, hallelujah, kung gaano ang gracious ng ating Diyos, ang grace ng Panginoon, hallelujah, ay beyond measure. Hindi masukat. Paano? Hallelujah. So alam ko, kilala naman natin si Paul. So the call of Paul, so we first knew him as Saul. So kilala natin si Saul as he is an antichrist. Siya ay mga taga-lupil ng mga taga-sunod ni Kristo nung narito ang ating Panginoon. Hallelujah. At kilala natin siyang persecutor, di ba?
So sa katunayan, sa verse 1 and verse 2 ng Acts chapter 9, pero marahil hindi ko na rin babasahin, sa 1 and 2 doon, sabi doon, sumisilakbo yung galit ni Saul sa mga Kristiyano. Imagine gaano kalalim sumisilakbo. Ibig sabihin ganun yung galit niya. Dahil nga syempre siya ay religyoso, nalaman niya yung mga utos ni Moses, yung utos ng Diyos, at dahil nga alam natin na sila'y na-stuck lang sa Old Testament, hallelujah, at hindi nahayag pa sa kanila mga bagay patungkol sa Messiah, nanatili sila doon at nanatili sila sa kautusan. At yung biyaya ay nawala. Hallelujah. Pero nung panahon na dumating ang biyaya sa kanya, namulat ang kanyang mga mata sa katotohanan. Amen? So siya ay galit sa mga tagasunod ni Kristo dahil nga iniisip niya sila ay mga hindi manampalataya sa salita ng Diyos. So ganun na lang sa lakbo niya. That's why nandun yung mga threatening niya sa mga Christians noon, Church of God, hallelujah. At nandun yung mga panakot niya. Nandun yung, ang masaklap ay nandun yung pagkukulong, pagpapatay na sa mga Kristiyano noon. Hallelujah. At nung time na, hallelujah, na ang Diyos ay tawagin siya. Sa verse 3, sabi doon, Acts chapter 9, verse 3, at sa kanyang paglalakad, nung sila ay patungo sa Damasco, kasama ang ilang mga kasamahan niya, ay pagdakay nagluwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. So habang patungo sila doon sa Damasco, dahil nga ang layunin nila, kapag sila ay may mga nakitang mga kahit kababaihan, sabi niya pa doon sa verse 2, kahit mga kalalakihan at kababaihan na nasa sinagoga, pag sinagoga ay lugar kung saan nagkakatipon mga Kristiyano para mag-aral ng mga salita ng Diyos. At hallelujah, kapag sila ay may masumpungan doon, sila ay igagapos at kukulong. At yung ilan nga ay mga namatay. Hallelujah. At so ganun yung mission niya. So habang siya naglalakad, biglang may liwanag na liwanag sa palibot niya. Hallelujah, na lumitaw sa langit. Sobrang liwanag ay hindi niya makita. Hallelujah, kung ano yung liwanag na yun. At siya ay sa verse 4 na subasob sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya nagsabi, Saul, Saul, bakit mo ako pinag-uusig? So nung narinig niya na yung tinig na yun, something weird, dahil biglang may liwanag, at sa sobrang liwanag di siya nakakita, at nung narinig niya na yung tinig, sabi niya, bakit mo ako pinag-uusig? At dahil sa banal niyang pagkatakot, hallelujah, ay dahil nga siya ay religyoso nga rin, siya yung, may pagkatakot siya sa Diyos. That's why sinabi niya, he said, Who art thou, Lord? At sinabi niya, sino ka baga, Panginoon? Ako'y si Jesus, sinabi ng tinig, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. So yun yung narinig niyang tinig. At yung mga kasamahan niya, narinig rin nila yung tinig. Nagtataka sila. Naging speechless sila sa ganung kalagayan. Hallelujah. Na may tinig silang narinig pero wala silang nakikita. Hallelujah. At nung kalagayan, after nun, si Paul ay nabulag. Si Saul ay nabulag. At 3 days siyang hindi nakakita. At siya ay inakay, papatungo na dun sa lugar. At siya ay 3 araw na walang paningin, hindi kumain, hindi rin uminom daw. Sa verse 9. At sa verse 10, sabi doon, ngayon may inutos ang Diyos na isang alagad. At sa vision na yun mismo, si Ananias ay nakakita. Na sabi doon, sa verse 10, doon sa vision ay nakita niya. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Ananias, narito ako, Panginoon, sabi ni Ananias. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magtindig ka, pumaroon ka sa lansangan na tinatawag na Matuwid. Ang ganda ng pangalan ng lansangan na Matuwid. At ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isa sa nagngangalang Saul, lalaking taga-Tarso, sapagkat narito siya'y nananalangin.
So sa 3 days niya pala walang makita, hindi pagkain, pag-inom, nanalangin na pala siya sa Diyos. Si Saul ng time na yon. At nakita niya ang isang lalaki na ngalang Ananias na pumapasok sa kanya at pinapatong ang kanyang kamay. So nakita niya, may naninag siya upang tanggapin ang kanyang paningin. Sa verse 13, sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang tungkol sa taong ito, kung gaano siya maraming kasamaan ang ginawa niya sa mga banal sa Jerusalem. So si Ananias na kinausap ng Diyos, nandun yung doubt niya. Panginoon, bakit ko siya ipapanalangin? Bakit ako paparoon? Siya ay kilala na makasalanan. Siya ay maraming kasamaan na ginawa sa mga banal sa Jerusalem. Hallelujah. Pero dahil kilala ng Diyos kung sino ang mga sa Kanya. Hallelujah. Wala nagawa si Ananias kundi pamaroon sa kalooban ng Diyos. At dito, siya ay may kapahintulutan. Sabi doon, nung siya ay kinausap na ng Diyos, pamaroon na siya, at sinabi ng Diyos, at dito siya ay may kapahintulutan ng mga pangulong saserdote sa verse 15, sabi to, But the Lord said unto him, Go thy way, for he is a chosen vessel. Ano sa Tagalog? Siya ay hinirang. Siya ay piniling vessel. Siya ay piniling sisidlang hinirang. Amen? Hallelujah! Sabi ng Diyos, sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin, Ananias. Hallelujah! Kahit na ang paningin ng tao, hallelujah, siya ay masama. Dahil siya ay pinatay niya ang mga lingkod ng Diyos. Siya ay blasphemer. Hallelujah! At ganun talaga katindi ang galit niya sa mga Kristiyano noon. Pero despite ng ganung kalagayan niya, siya ay nakasumpong ng biyaya sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! At nakagalak pa sa term. Sabi doon, hallelujah, he is a chosen vessel. Siya ay sisidlang hinirang ng Diyos bago pa lamang itatag ang sanlibutan ito. At nakagalak pa, hinirang siya ng Diyos upang dalhin ang marami sa pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah. At ang nakagalak pa, mga kapatid, hindi lang tayo mga Gentiles. Hallelujah, hallelujah. Kung bakit tayo narito, isang ginamit ng Diyos para sa atin ay si Paul. Amen? Ginamit siya sa maraming mga bansa. Ginamit siya sa maraming mga hari na sulat. Hallelujah. And even sa Israelites, ginamit si Paul. That's why ganun kalaki yung ministry, yung mission niya. Hallelujah. Imagine, sa taong ay isipin natin wala ng pag-asa sa kanyang kasamaan, sa kanyang kalagayan, meron palang sisidlang hinirang. Meron palang biyaya ang Diyos sa taong iyon. Hallelujah! Na walang makakapigil. Hallelujah! Hallelujah! Sa gawa ng ating Panginoon. Purihin ng ating Panginoon. Oh, tunay na pakabuti ng ating Diyos, mga kabataan. Hallelujah! Sapagkat tunay, marami man tayong pagkukulang at kahinaan. Pero ang Diyos ay mabiyaya. Ang Diyos ay laging nariyan, nagbabangon. Hallelujah, nagpapatibay, nagtuturo, nagtutuwid, nagsasaayos, at nagbibigay ng pag-asa sa nawawalan nito. Oh, purihin ng ating Panginoon. That's why sino tayo para maging take home sa pagpupuri sa ating Panginoon? Sino tayo para tanggihan ang mga tungkulin na ibinibigay sa atin ng Diyos? Hindi si Kuya Tim, hindi si Kuya Mark, hindi si Kuya Sam, hindi si Pastor na nagbibigay ng tungkulin sa iyo, kundi ang ating Panginoon. Even sa ating tahanan, kung may mga pagpapaalang ating mga magulang sa tamang lakarin, sa tamang gawin, hindi ang Diyos, ay hindi ang tao, kundi ang Diyos mismo ang gumagawa sa mga bibig ng ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay. So ay wag mong i-ignore, wag natin i-ignore kapag nariyan ang mga paalala, ang mga pag-utuwid. Ang biyaya ng Diyos ay masaganang gumagawa sa oras na nariyan ang mga paalala ng ating Diyos. Amen? Hallelujah, hallelujah. But when the appointed time has come for him, kay Paul,
to know our Lord Jesus. Hallelujah. When the appointed time has come for him to hear the voice of the Lord, walang matigas at masama na hindi kayang baguhin ng ating Diyos. Walang matigas, hallelujah, na hindi kayang palambutin ng ating Diyos. Ibinang puso ni Parao na palambot ng ating Diyos kung iibigin ng ating Diyos. At sino lang ginasa sa gabing ito, Lord, alisin mo kung may katigasan pa sa aking puso. Ayoko maging katulad ni Parao. Hallelujah, na hindi nalaman lang yung kalooban. Nais ko malaman lang yung kalooban pa. And help me to walk on it, O Lord. So may mga panalangin sa gabing ito na papatuloy pang maunawaan ang kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. That's why from Saul, the persecutor, the Antichrist, Saul became Paul, the apostle. Matawag natin the angel. Dahil totoo, angel siya, sir messenger siya sa ating panahon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Ating palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. 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 Salamat sa ating Diyos sapagkat tunay ganun kalaki, unmeasurable, hindi mabilang, hindi masusukat ang biyaya ng ating Diyos. Hallelujah. Kung bakit tayo narito, kung bakit tayo nakapagpatuloy. Amen? That's why nung sinabi ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy sa huling mga talata, 1 Timothy chapter 1, hallelujah, verse 12, sabi doon, and I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. Ano sabi ni Paul? Ako'y nagpapasalamat sa aking Panginoon sapagkat, hallelujah, siya ang nagpapalakas sa akin. Siya, hallelujah, ay able para ako'y establish. Amen? Salamat, hallelujah. Siya nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat siya ay nagpapalakas sa Kanya, sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay niya sa paglilingkod sa Kanya, putting me into the ministry. Kahit hindi siya karapat-dapat. Dahil kung tuusin, ang mga karapat-dapat ay yung mga inalipusta niyang mga Kristiyano noon. Pero siya pang nag-alipusta, siya pala ay chosen vessel ng ating Diyos. Amen? Who was before a blasphemer, verse 13, and a persecutor and injurious, but I obtained mercy because I did not ignorantly in unbelief. Verse 14, and the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. This is faithful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save the sinners. At ano sabi ni Paul? Of whom I am a chief. Man, sabi niya, salamat sa Panginoon sapagkat naparito ang Panginoon para iligtas ang mga makasalanan. At sabi ni Paul, at ako ang pangulo sa mga ito. Hallelujah! At sabi sa verse 16, howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first cause Jesus Christ might show forth all long suffering for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Hallelujah! Tatlong bagay na iniiwan sa atin ng Diyos sa gabing ito, mga kabataan. When God calls you, may nais siyang ipagawa sa iyo. When God calls you, elects you, hallelujah, may nais siyang ipagawa sa iyo at may gagawin siya sa iyo. Amen? And like Jeremiah said, ang plano ng Diyos is to prosper us and not to harm us. Amen? Kung nariyan man ang samot-samang mga pagsubok, mga kabigatan, hallelujah, lagi nating tatandaan
na ang plano ng Diyos hindi para pahirapan tayo, kundi tayo, hallelujah, pagpalain. Kundi tayo, hallelujah, bigyan ng pag-asa. When God calls you, second one, and elects you, kahit sa tingin mo, hallelujah, at ng iba, hallelujah, na ikaw ang pinakamasamang tao sa mundong to, like Paul, na ikaw yung pinakamahina, matigas ang ulo, ikaw, hallelujah, ang pinakapasaway, hallelujah, hindi ito mahadlangan ang pagtawag at pagpili ng Diyos sa iyo. Amen? Hallelujah, kung ikaw ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos before the foundation of the world, kaya kanyang baguhin. Hallelujah. Like Paul, from, hallelujah, persecutor, binago niya ang buhay ni Paul bilang apostle. Amen? Nariyan man ang maraming pagtutuwid, ang pagtuturo, ang pagdidisiplina, hallelujah, pero sa mga hinirang, they will perceive it as God's acts of love. Amen? Sa mga hinirang, sa mga tinuturuan, sinasaway, pinapaalalahanan, tatanggapin nila to as God's love. Dahil may sound mind ka, Lord, ito yung prayer ko, nakasakdalan. Kung ito ang kalooban mo, so be it, Lord. Hallelujah. At kung ito yung kalooban mo, help me, Lord. Hallelujah. To understand your will and to walk on it. Hallelujah. Ganun yung sound mind. Nawa magkaroon tayo sa ating pag-iisip, mga kabataan. If we have a sound mind, tayo magpapasalamat pabagkus kapag nariyan ang mga pagtuturo at pagtutuwid. Hallelujah. Kung nariyan mga trials, tayo magpapasalamat pa sa Diyos dahil ito'y kaparaanan ng Diyos sa paghuhulma niya sa atin patungo sa disenyo kung saan tayo hinirang ng ating Panginoon. And last one, hallelujah, gusto iparating ng ating Diyos sa gabing ito that God knows you and God is able to establish you, to protect you. Amen? Romans 16 verse 25, now to God who is able to establish you by my gospel and the proclamation of Jesus Christ. To the only wise God be glory forever through Jesus Christ. Amen. Amen. Isaiah 43 verse 1 sa ating huling verse. But now, thus says the Lord, He who created you, O Jacob, He who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. I have called you by my name, by your name. Hallelujah. I have called you by name, you are mine. And verse 2, when you pass through the waters, I will be with you. And through the rivers, they shall not overwhelm you. When you walk through the fire, you will not be burned, and the flame shall not be consumed. Amen! Amen! Hallelujah! When God calls you, hallelujah, mga kabataan, He is able to establish you. Kahit sa tingin mo, hindi mo kaya. Kahit sa tingin mo, marami pang mga bagay na kulang. Kahit sa tingin mo, ang dami pang pangit sa aking pag-uugali. Hallelujah. Lord, minsan iniisip ko, totoo mo ba akong anak? Hallelujah. Lord, minsan iniisip ko, hallelujah, totoo ba? Hallelujah, na yung akong lingkod. Hallelujah, hallelujah. Pero magkaroon tayo ng godly sorrows, na kung tayo dinadala ng Diyos sa ganung kalagayan ng kalungkutan, tayo mananalangin, Lord, dalhin mo ko sa assurance na ako yung tunay na anak. Hallelujah! Hallelujah! Na kapag tayo nasa mga great trials, nasa mga pagsubok na mabibigat, at tila ba nagda-doubt na, Lord, tunay ba, lingkod mo ako? Lord, hallelujah, kaya ko pa ba ito? Hallelujah. Na Lord, may tungkulin, hallelujah. At kaya ko pa ba ito? Hallelujah.
Lagi kang manalangin sa Panginoon. At ang Diyos ipapaalala niya, kaya niya at magiging kaya mo. Amen? Kung lagi natin isipin, kaya ko, hindi talaga natin kaya. Pero kung iisipin natin, kaya ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! At ito'y magbibigay ng kalakasan sa atin na magagawa natin. Ang sinabi ni Paul, hallelujah, I can do all things through Christ who gives me strength. Amen? Hallelujah. Purihin natin, Panginoon. Hallelujah. Nananya akong bawat isa na tumayo sa gabing ito. Ating pasalamatan ng Diyos. Like Paul, he was a sinner, a chief sinner pa nga, sabi sa salita, hallelujah. At dahil sa nakaraan niya, tunay ito'y naging mahirap, even sa mga kapwa niya, mga Kristiyano that time. Nung narinig nila na si Paul, na si Saul ay nagpapasimula ng maglingkod sa Panginoon, anong sabi ng mga alagad? Sila ay nangatakot pa nga. At sila ay nag-doubt pa nga kay Saul dahil talaga ba maglilingkod yan sa Panginoon? Makakasama ba natin sa pananampalataya? Ganyan siya noon. Hallelujah. There's doubt. Even sa panahon ni Nicodemus, nung ang Panginoon na mismo ang lumapit at tinawag siya sa kanyang pangalan, hallelujah, at sinabi ni Nicodemus, ako'y paparoon sa iyong tahanan. Maraming doubt sa paligid. Maraming doubt. Hallelujah. Kaya, bakit siya pamaroon? Itong Messiah, tinatawag na Messiah, sa bahay ng makasalanan to. Nakalimutan nila na naparito ang Panginoon para sa makasalanan. At lahat tayo, hallelujah, ay kasama doon. Naparito ang Panginoon para sa ating mga makasalanan. At naparito siya to establish you, to establish us, to build us, hallelujah, at dalhin sa kalagayang maluwalhati. Sino nang nalasa pa na, Lord, I'm one of them, sabi sa awit. Nasa araw lang yung pagparito, when the saints go marching in, kasama ko doon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, patuloy pa tayong magnasa, mga kabataan. Patuloy pa nating ibaba ang ating mga puso sa ating Panginoon. Aminin mga pagkukulang sa mga ministry, sa mga pagganap ng tungkulin. Yes, even kaming mga kuya, atin nyo sa pananampalataya, ay inahaming marami pang pagkukulang sa Panginoon. At kung naibig ko nga lamang din, sabi ni Brother Mark, ang parehas ay hindi miskin ngayon. Hallelujah, kasama niyong umupo na lamang dyan. Pero kung ito ang kalooban ng Diyos, then so be it, Lord. Help me, Lord. Kung may mga bagay ba sa atin na katanungan, kung may mga bagay man na nahihirapan, lagi nating isipin, mga kabataan, kaya ng Panginoon. Kung tila ba, hallelujah, iniisip natin, Lord, kaya ko pa ba? Hallelujah. Isipin mo, lumapit ka sa Panginoon. He knows your name. Hallelujah! Like Nicodemus, kilala siya ng Panginoon. Hallelujah! Kahit first time niya pala makilala, kilala na siya ng Panginoon. Despite na ang masamang reputation niya sa paligid niya, kilala siya ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. At purihin mo siya. Hallelujah! Sa pagkatarian ng biyaya, grace, nandiyan ang measure, ang hindi masukat na biyaya niya, hallelujah, para sa atin. And let's not, hallelujah, waste it, mga kabataan. Patuloy natin dulog sa Panginoon. Hindi ko nais masayang ang biyayang ito. Tulungan mo kami, O God. Like Paul, O God. Kapag dumating na appointed time, hallelujah, hallelujah, kami yung ibabangon at gagawin mo, hallelujah, gagamitin mo sa iyong mga paggawa, hallelujah, hallelujah. Awitin natin, hallelujah, bago bigay ko kay Brother Mark, He calls my name. Sino mapalad at magpapasalamat sa Panginoon?
Hallelujah! Sapagkat nalalaman niya ang pangalan natin. At kung ikaw ay tiyak na nalalaman ng Diyos ang pangalan mo, hindi deserve ng Panginoon ng mapapuring tahimik. Hindi deserve ng Diyos ng pagpupuring na maligamgam at malamig. Hallelujah! At kung may ganun mong kalagayan, Lord, alisin mo ko sa ganitong kalagayan. Gusto ko na maalam na pagpupuri. Gusto ko na maalam na pagsamba. Gusto ko na maalam na paglilingkod. Oh, ito ang aming dalangin, Panginoon. Help us, Lord. Hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah. I have a maker. He poured my heart. He poured my heart. Before even time began. Hallelujah.
name. He knows my name. Amen, Lord. He knows my every thought. Sees everything. He sees Yes, Lord. me Praise God. shame. Hallelujah, hallelujah. And hears me when I call. Hallelujah. Oh, totoo ba yung mga kabataan? Hallelujah. Sa bawat pagluha mo, riyan ang Diyos na umaagapay sa iyo. Sa bawat kahirapan, sa bawat kalagayang hindi mainam, nariyan ang mahabang kamay ng Diyos, umaabot, sumasaklolo, hallelujah, imayakap sa iyo, sa iyong kalungkutan at kalumbayan. O minsan pa, aming Diyos na mabuti, aming Diyos na tapat at dakila sa lahat. Kami nagpapasalamat, kagaya ni Paul, ni Nicodemus, ni Zacchaeus, hallelujah, ni Jeremiah, O God, at lahat ng mga banal ng Diyos, sapagkat kami yung nakikilala bago pa lamang itatagan sa libutan ito, O God. Lord, salamat, sapagkat hindi mo tinignan ang aming mga kasalanan, kundi tinignan mo ang aming mga pangailangan. Lord, help us, O God, na makita ang aming mga sarili sa iyong, hallelujah, inirang na kalagayan namin, O Diyos. Tulungan mo kami, O God, na makita pa ang iyong mga planong mga dakila pa, O God, sa aming mga buhay. And help us, O God, na lumakad pa ng ayon sa iyong kalooban, O God. Lord, tulungan mo ang bawat kabataang ito, O God. Naalaman mo, O Diyos, na wala kaming magagawa kung wala ka, O God, sa amin. Ang iyong pagkatawa, O God, ang aming kailangan. Ang iyong tulong, O Diyos, hallelujah, at ang aming saklolo sa aming mga may hirap na kalagayan. Kaya, O God, dalangin ko, patuloy kang sumaamin. Patuloy kang maging kalakasan ng bawat isa. Patuloy kang maging encouragement, O Lord, ng mga nanghihina. Patuloy kang maging kalakasan ng mga nanghihina. Patuloy kang maging pag-asa, hallelujah, ng mga nawawalan, O God. At patuloy mong ipaalala sa amin kung sino kami, O God. Hallelujah. Upang sa oras ng mga discouragement, sa oras ng mga pagluha, sa oras ng mga mabibigat na kalagayan, magagawa namin magpuri at magpasalamat sapagkat may Diyos na nariyan, nagtutuwid at nag-aayos ng aming mga buhay. Salamat sa iyong mga salita, sa iyong mabalik ang kapurihan, mabalik ang pasalamat, O God, sa natanging pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ating palakpan natin, Panginoon. Hallelujah. Ang binabalik sa ating mga speaker. God bless you. MC, Brother Mark. Minsan ba, maaari ba natin palapakan natin Panginoon? Hallelujah. Napakainam ng mga mensahe ng Panginoon at naniniwala ko na sapat-sapat na ating mga narinig. Hallelujah. Patungkol sa pagtawag ng Diyos. Hallelujah. At sa mga sandaling ito, tayo darako na sa mga prayer request. Meron po bang prayer request sa gabing ito? Sa ating online, meron bang nagpabot? Wala. Mula man, naniniwala ko na about sa atin na may dalangin sa kanilang mga puso. At naalala ko lang mga kapatid, ating sama sa dalangin ng aking anak na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding pag-ubo at pumabarang mga bagay sa kanyang dibdib. Dalangin natin siya na sa munting kaluluwa na ito, sa aking anak na si Steven ay magpakita ang Diyos ng mga purihin ka, Amang Banal, sa gabing ito. Kami ay magbabalik sa iyo, Panginoon, ng pasasalamat. Dahil tunay, Panginoon, naranasan namin ang presensya mo sa gabing ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na
nangungusap, nagpapaalala, nag-encourage sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, salamat dahil kilala mo kami. Kilala mo ang bawat detalye ng aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil mula sa kadiliman, kami itinawag mo patungo sa iyong liwanag. Salamat din, Panginoon, dahil bagaman hindi kami karapat-dapat, O Diyos, sa pagtawag na iyong tinawag sa amin. Salamat dahil pinagindapat mo kami, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa gabing ito. At ang aming dalangin, O Diyos, na ang iyong mga salita, Panginoon, na aming tinanggap, O Diyos, with all our hearts, Panginoon, dalangin namin, O Diyos, na maging inspirasyon sa amin sa araw-araw, O Diyos, upang lumakad, Panginoon, sa iyong kalooban. At upang ang iyong pagtawag sa amin, Panginoon, ay maging kapurihan naman din sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na ginamit mo ang aming kapatid, Panginoon, na ginamit mo, Lord, na channel, Panginoon, ginamit mo instrumento, O Diyos, para ipangusap, Panginoon, ng iyong mga napapanahong mga mensahe, O Diyos, na kailangan namin, Panginoon, na kailangan ng bawat kabataan. Tunay, Panginoon, na wala kami magagawa sa aming mga sarili kung wala kami sa iyo. Pero salamat, Panginoon. Ikaw ang tumawag. Ikaw ang Diyos na nag-iisa na tumawag sa amin, Panginoon. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa iyong pagtawag sa mga panahon na ito. Salamat, O Diyos, sa napakainam na gabi. Hallelujah. Tunay na ang may mga puso ay nagagalak at wala kaming kayang ibalik sa iyo kundi ang pinakamataas na pasasalamat lamang, Panginoon. Dahil tunay na nasa bawat gawain, O Diyos, meron kang mga bagay na pinapangusap na pangangailangan ng iyong iglesia, maging ng iyong mga kabataan, O Diyos. At sa gabing ito, O Diyos, wala man prayer request na naipabatid. Gaya ng aming mga narinig, ikaw ang nakaalam ng aming mga thoughts, O Lord. Ikaw ang nakakakita ng aming mga puso, ang laman ng aming mga puso, O Diyos. At kami, Lord, ay nananampalataya na anuman ang aming mga desires, ang aming mga daing, O Diyos. Hallelujah. Walang bagay na imposible sa iyo, Panginoon, upang hindi mo ipagkaloob sa amin, O Lord, ang mga desires, ang mga daing ng aming mga puso. Dahil tunay, Lord, na nananampalataya kami na sa iyo, Panginoon, ay walang mahirap na bagay, Panginoon. At aming inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming kapatid, ang aking anak, O Diyos, na si Brother Steven, Lord. Hallelujah. O God, hallelujah. Naniwala kami na ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Ikaw ang nagpo-provide ng healing, Panginoon. Kaya sa sandaling ito, Diyos, aming nilalapit sa iyo, Panginoon, ang buhay ng aking anak, Lord, na nakakaranas ng paghihirap, Lord, sa kanyang paghinga. O Diyos, ikaw ang nagbibigay ng hininga ng buhay. Ikaw ang source ng aming kalakasan, O Diyos. Ikaw rin, Lord, ang pinaka-source ng aming kagalingan, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo namin siya inilalapit, O God. Hallelujah. Ilang gabi na, Lord, na siya ay nakakaranas ng paghirap sa paghinga. O God, hallelujah. Kaawaan mo ang batang ito, O Diyos. Alam namin, Lord, at naniniwala ako, Panginoon, mula sa aking puso, meron kang plano, Panginoon, sa aking anak na ikaw rin, Lord, ang nagbigay sa amin. Kaya, Panginoon, hallelujah, patuloy mong lubos mong ipagkaloob, Panginoon, ng kagalingan sa aking anak. Sa gabing ito, aking kiniklaim ito, Lord, hallelujah, sa pananampalataya na ang aking anak, Lord, ay pinalaya mo na, Panginoon, sa munting, hallelujah, kaya ng paghihirap niya sa kanyang paghinga, O Diyos. At sa aming mga pagtatapos, O Diyos, dalangin namin, O God, hallelujah, samahan mo kami, Panginoon, sa bawat araw ng aming mga buhay, sa buhay ng iyong mga kabataan, samahan mo ang bawat isa sa amin upang ang aming mga buhay, Panginoon, ay makalakad, ay maging mabangong samyo sa iyo, Panginoon, aming mga buhay, gaya ng sinabi sa iyong mga salita. Wala kaming kayang ialay, Panginoon, kundi ang aming buhay lamang, Panginoon. Kaya, Lord, gabayan mo kami, Panginoon, sa araw-araw. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang bawat lakad namin sapagkat ikaw ang Diyos na nakakaalam ng bukas. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, sa iyo namin pinagkakaloob, hallelujah, ang bukas at ang mga susunod na araw. Maging sa aming pag-uusapan, Panginoon, tungkol sa nalalapit na anniversary ng youth, Panginoon. O
O God, ang aming mga puso ay nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Dahil muli mong pinatunayan na ikaw ay dakila, ikaw ang Diyos na mabuti. Nag-ingat muli sa amin, Panginoon, sa nakalipas na 10 taon at muli, Panginoon, upang i-celebrate namin hindi ang taon, Panginoon, kundi ang kabutihan mo, Panginoon, sa ministry ng mga kabataan. Kaya, Panginoon, ano man ang aming mga pag-uusapan, amin itong pinagkakatiwala sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng wisdom sa bawat isa. Ikaw ang mag-guide sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Nagaganap ng mga tungkulin, Panginoon, sa nalalapit na anniversary. O God, ang lahat ng ito ay hindi sa kapurihan ng tao, kundi para sa iyong kapurihan lamang, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo namin, Lord, pinagkakatiwala ang lahat ng bagay. Hallelujah, sa aming mga buhay, maging sa iyong gawain. Purihin ka, Panginoon, at salamat. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa muli mong pagkilos sa gabing ito. Sa iyo maawi ang lahat ng pagluwalhati, ng pagsamba, pasasalamat at papuri, Panginoon. Hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. And we shout, praise the Lord. Hallelujah. Ang bawat sabay nagagalak. Hallelujah. Sa gabing ito. Tayo magtatapos na. Hallelujah. At tayo pa merong meeting mamaya. Tayo awit na tayo yung kanina. Salamat. Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Hindi natin yung chorus. Glory. Hallelujah.